ang side ng Team Liquid Philippines, and for Aurora Gaming na sila ang pumili ng kanilang side at mapa, importanteng makuha ang panalo na ito. Yeah, This time, it's... akala ko ay red side ang naipili. so blue side ang TL yung kanina. Red side TL. Okay. So, is the priority still going to be the Jushin? I feel like para sa Aurora. Tingin ko ganun pa din. That means na pwedeng iban ng Aurora ang Leomord. I don't know if first pick nila ang Leomord. Tingin ko dito, with the Eve ban, kailangan i-consider ang Jushin ng TL, or let's see if may sagot sila sa Jushin, which might just be the Farsa actually. Yeah, pwede. Despite the nerfs, no, parang pinipig pa rin talaga si Farsa. Yung pa rin talaga eh. Hindi natin napag-uusapan yung Marcel Baka ito na ata yung game na makakakita tayo ng Marcel. Kasi with this bans, parang wala silang interest na dito sa Marcel lang to. Yung Sora din, no, open pa. Pero kanina kasi nakita natin yun sa third ban pa nilalabas ng ating mga teams. Yeah. And I also doubt na, so it's going to be the Sora indeed para sa Aurora. Nafe-feel ko na dito na Jushin ang ipaprioritize ng Aurora. That's a Fred rin ban, that's right. Jushin first pick, tapos TL will probably pick up Farsa and Leomord. Or Khalid and Leomord siguro yung mga nagiging choice dito. Kailangan nila ng pang-control sa mid eh. And ako masasabi ko talaga, men, napakahirap kalaban ng isang Zushin sa gitna. Maaari kang maprisan yan. Yep. Yung maling apak mo lang, alam mo yung simula na paggalaw ng wave, maling apak mo lang, yari ka na eh. Ang laki kasi din ng range ng lantern. Totoo yan. Kaya din napakataas talaga ng impact. At ang dali rin na mabuhat ka kung sakali. And paired up with the Grok kanina nung game number 1, isa yun sa mga talagang napaka-deadly na combo talaga. Pero yun na nga, US securing his Zushin. Game 1 ay yan din ang kanyang nilaro at ang response ng side ng Team Liquid. Ay kukunin nila ang Khalid. Ito na rin ba ang Leomord? Katulad ng sinabi mo? Ay! Hindi! Yan. Hindi nila, so naramdaman siguro ang mga Farsa changes and they will just go for the Zetian. And interestingly, give nila dito yung Leomord. Siguro kasi ang thing with the TL, meron silang Hayabusa na mode. So, siguro hindi mo nila ipaprioritize yun. Ngayon, ang Aurora ang pipili. Will they take the Leomord for themselves? O kukunin agad nila yung Suyo para hindi na sila problemado dun sa Leomord kung sakali napiliin to ng TLPH. To go with that, syempre yung Grok open pa rin. There's a big chance na kunin pa rin ang Lapu-Lapu and Baksha open. Men, isa sa mga special dito ni Demon. Kahit naalala ko tuloy ng mga amateur scene, men. Isa to sa mga signature hero talaga ni Demon. Kahit isa siya sa mga unang gumamit ng Baksha, men. Tingin ko, ito na yata yung time na mag-Yison Shin ng TLPH. Consider nila yung Yison Shin. Aangat sa priorities nila instead of just the Leomord as their choices. Ang dahilan is, ito yung Yison Shin na ginagamit ng TLPH laban sa Baksha from seasons prior, and also may magandang synergy siya with the Zetian. So, there's that option. At syempre, nandun pa rin yung Leomord. Maganda rin naman ang synergy ng with Zet. And yung Grok nga din, maganda pang kung sakaling ibigay nilang XP lane Khalid to, tapos pwede pa silang mag-Grok, ang dami nilang pwedeng i-set up. Pero parang ang layo, no? The last time that we saw Khalid was XP was nung bagong release. Ayan na. Pero glue muna ni Sanford ang kukunin. So kumpirmado na ang ating mga lanes. Napaka-honest ng ating draft ngayon. Kaya nga eh. Siguro ang idea dito ng TLPH is pinarioritize yung Lapu-Lapu pick ng Aurora. Ang in-expect nila doon is uubusan si Sanford ng mga counters doon sa Lapu-Lapu at ayaw nilang maubusan ng option kung sakaling ganun yung mangyari. So they just chose to pick up the glue ngayon. So ang pwedeng iba na TLPH is mga hero ni Light. Grok. It's gonna be on top of the choices. And maybe Cho. Grok and Cho, the bands. And Kalea, yun. Kailangan nila ng panghuli dito kung titingnan mo based dun sa 3 heroes ng Aurora. Kailangan nila ng sasabay dun sa Zushin eh. Tsaka yung magsisimula. Yung magsisimula din. Yung magsisimula kasi sa kanila, as of now, it's either the Baksha or the Lapu-Lapu. Pero ang problema kasi sa dalawang to, telegraph. Kumbaga halatang halata kung kailan sila papasok. And wala pa yung gulat factor na hinahanap natin mula sa Aurora. Kaya mga hero dito. I'm thinking kung magbaban ng
Moskov or maybe even carry ban para sa Aurora. Ang mangyari kasi fourth pick, ayun na nga, carry ban. Fourth pick kasi, umauna sa fourth pick yung TLPH. At malaking sakit sa ulo yung carry kung sakali. Although pwede siyang piliin ng Aurora, the fact na nasa red side yung TLPH means na wala silang pang deal with dun sa carry, kaya binan na lang din nila. So dito, I'm expecting Grok or Cho na ban for TLPH. And with that, no, Tayong isang team, mas malaki ang oras mo para maaral, no, kung ano may yung galawan. Pero tama ka dun eh. Sobrang ganda ng naging atake ng drafting dito ng Team Liquid. Nasagutan nila lahat ng mga pointers, no? Kumbaga kung meron silang checklist, na-checkan lahat. Oo. And ito na natin yung binabanggit nyo kanina, no? Yung kapag nagkamali ka ng tapak, may chance talaga na mabalibag ka ng parang ganun lamang. Big pokes coming in from Yue. Pero again, wala pa namang lethal. Demon Kite, slide poke mula dito kay Juersang. Battle spell. At It's cool kasi yung Aurora yung nag-zet yan sa EVE nung M7 World Championships. But this time pinapakita ng TL na kaya din namin. Ayun yung yung nakakainis doon. Pag binuhat mo, tas may passive pa, itong zet yan, ikaw pa yung matutulak palayo kung ikaw yung Zushin. Oo. Siguro downside lang eh, medyo matagal ang cooldown nun. So, may option ang Aurora na basagin ng tuloy-tuloy yun. Ang bilis sa kanila eh, Demon Kite, isang damba lang, si Light, kahit dikitan lang si yan. Edward. Even Edward, di ba? That's right. So, feeling ko, Sanji magiging mindful siya dito, no? Kung paano niya ma-maximize yung passive na meron siya. Oo. And so far, Demon Kite naghahanap na naman ng play sa mid lane. JP ay mahaharangan ito. 20 segundos bago lumabas ang pinakaunang pagong natin. Parang ako lang ba, parang sobrang stable ng game na to kumpara sa game 1. Ang sakit ha. Tingnan natin kung stable pa ba. Kasi critical ang buhay ni Light at mapipilitan siya mag-recall. 8 seconds para sa pagong at baka pagpwesto para kay Demon Kite at kay Edward. Iba talaga yung laro ni Doming eh kapag nakaharit siya. Ramdam mo yung comfort at nakakalamang siya ngayon against this Claude. Pero ang first turtle ay hawak na ng Aurora. Pero lamang naman sa pwesto ang Team Liquid Philippines around that river area. Right, no access pa sa kanyang ulti. Pero si Yui ngayon, naubos na yung shadow ah. Okay, pina-Crimson Beacon lang pero nagamit na rin yung Fear of the Phoenix. JPA mga ngalahati. Sanford ay isasama na rin. Level 4 na ang pares sa XP. At Level 5 hahawakan pa rin ito ng Rora ha. Oh, itutuloy na nila ang pagong half HP. Sanford nagbibigay ng vision. Sino makakakuha ng pagong? Demon Kite pa rin! Ang nakakuha ng pagong. Atras muna si Carlito. Ngayon bibit-bitin si Demon Kite. Flicker for JP. From JP. Pero hindi pa tapos! At na naman yung mga combo mula dito kay Light. And first blood ay mapupunta kay Mr. Consistent. Wow, the turtle and the first blood. Mukhang nakalamang ang Aurora doon. And if you think about it, TLPH, lalong-lalo na kay Cartesi, meron siyang ultimate ng mga moments na yun at level 5 din siya. So nakakapagtaka na mas pinili niya dito na hindi ipop yung kanyang ultimate at doon. Dahil doon natalo siya ng Retribution. Credits din kay Light, pati na rin kay Edward. Keeping on stunning itong si Cartesi, pinahirapan talaga ang Liquid. Ayun na, Shadow Kill ay nagamit. Kaya lang, Wow! sakto Oh yung my peg charge! God! Buti na lang na kapag Shadow out pa ito si Carlito. Sakto yung pasok ni Yue. May ipit ata si Daiki. Nako, 4 ang miyembro mula sa Aurora. Ang kumuyog kay Daiki. Welcome to the MPL. Pero hindi pa tapos kasi si Sanford ay pinipigilan lamang itong si Edward na agawin yung purple bomb. Nahihirapan ata si Carlito dito. Ayaw tantanan grabe. ni Edward dito sa tagpong ito. Pero sasanib, flicker, sakto din para kay Edward at hindi magtuloy-tuloy yung combo mula dito kay Sanford. Hindi pa tapos. Oh my goodness. Tuloy. Ayaw magpaawat nito dalawang. Talagang palag na to eh. Every part of the map ay naglalaban ng Aurora and Team Liquid Philippines. Pero so far, nakikita natin na maliit na kalamangan para sa Aurora Gaming. And it's because of Light. Mula dun sa 2 minutes 30 seconds, nagkaroon siya ng ultimate. Siya rin yung kumontrol kay Cartesi. Constantly na-stun after the shadow dun sa contested turtle na yun. At dun sa pagdating dun sa pag-invade ng Aurora, nakuha pa nila yung orange buff dominance by actually utilizing yung tech charge para i-knock up si Cartesi. Afterwards, nung tinry ni Daiki na mag-blazing duet play, napaangat siya at na-slow ni Yue. Tapos, yung Earthen Rampart, sobrang sakto para pigilan si Daiki. Ako, wala katapatakas dito si Sanji. Alam nila na freeze yung lane, napilitang lumalim dito ang Team Liquid sa gitna. At walang nagawa si JP para iligtas itong si Sanji. Oo, nagkamali lamang ng tapak at mukhang nagkamali din ng tapak dito si JP. Pero nice Walang shadow. fighting mula kay Doming Kite. Walang shadow dito si Carlito. Ayun na naman si Pwede Light. nilang samantalin na pagkakataon. Nagamit na rin yung shadow kill. Pero makaka-shadow out
Mapapatay din siya dito ni Doming. Hindi pa tapos sa pananalasa ng Aurora. Pero dadating na rin itong si Demon kahit na pagtutulong-tulungan si Daddy JP. Flicker in a force na rin. Grabe yung pang-agresibo ng Aurora dito ah. Controlled aggression ang nakikita natin mula sa Aurora. Wow. Mukhang mag-i-invade na rin sila. Sanford trying to defend that orange buff pero mukhang makukuha pa rin ito ng side ng Aurora Gaming. Grabe. Nahihirapan na ang Team Liquid Philippines. And ang naging choice ng bans ng TLPH, Kalea and the Cho. We said Grok and Cho, and now nakikita natin kung gaano kalakas ang impact nitong si Light. Siya na naman ulit yung nagpaangat doon kay Carteezy gamit yung first kill ng isang Grok. Siyempre, kahit malayo yun, kahit hindi mo maihampas sa pader, ang mahalaga yung knock-up, enough na yun para magulo yung isang Hayabusa. And sa ngayon, Hayabusa is 2.7k. Mysteriously, same farm as the Baksha. Yeah. Yan Pero ang- kung titignan natin, si Doming naman ay currently 3-0. Wow! Trick shot sa likod! Grabe talaga. Patay si Carlito, ladies and gentlemen. Di pa tatapos dito ang Aurora. Pipilitin bitbitin si Sanji. Men, nahihirapang gumalaw si Sanji dito. Lagi napipris yung wave. Hindi siya makapwesto ng maayos at malayang pagkuha ng Torres sa middle para sa Aurora Gaming. Grabing target lock naman mula kay Light. Si Carl Diba? T, nakareserba na pre, may pangalan na yung tech Oo. charge. Nakalagay Carl TZ. Pinirmahan ni Light dito. And nakita natin na sobrang on point. Pati yung first kill ni Light. Nakakonekta niya palagi dito kay Carteezy. And Carteezy is already 3 deaths in this game. Oh. Expanding Rivers really showing us how masterful Aurora is in this map. Oh, at ngayon si Taikino makipag 1v1 kay Edward. Kanina nung game 1 ay natutunaw niya ang lapu-lapu na ito pero mukhang si Carl ay tutulong sa kanya. Kakapit ang quad shadow at papasukin na nga nila. Okay, nasolo ni Edward to pero hindi pa rin mapapatay ni Carlito. Kaya lang ito na ang responde. Light and you ay papasok na. Demon Kite with the turtle. Nakita. Pero si Carl TC, kaya ngayon niya mag-quad shadow. Pero andito na rin si Sanford and JP. Ipit ata sila. Sakto yung Earth and Rampart. Carl TC ay bibigyan muna ng space ni JP. Pero sabi ng Aurora, hindi, walang space. Pupuntahan namin yung orange buff mo. Ginugutom talaga si Carlito, men. Gutom na si Carl at lumalaki pa nga ang gold lead ng side ng Aurora Gaming. Almost 6,000 at Wow. makakuha pa. Ayun na yung take shot. Sakto nilamaan. Patay na naman ang batang kamping. Gayon din naman itong si JP. Naging kabayaran si Light. Pero okay na okay lamang para sa Aurora. Ipitin si Sanford dito. Magpaforce yung kanyang flicker. Grabe. Tuloy-tuloy ang Aurora dito. And Light nung nakita niya yung TL sa TLPH target lock ang ibig sabihin. Wow. Hindi pinipigilan. Ay, lagi niyang napipigilan itong si Carl TZ na makagawa ng kanyang mga nagagawa pag naglalaro siya ng isang Hayabusa. Grok is not typically the hero that you would look for to control ang isang Hayabusa kung gaano kadulas ang hero na to. But Light is just so much on point. Well, Carl TZ is already at 4th death. the regular season MVP of last season, of season 16, na Hala. pinapahirapan ngayon ang batang kambing Carl TZ. Hala. Quad shadow in and out. At si Edward. Okay, na-timing din naman yung Shadow King pero si Carlito napakababa na talaga ng buhay pero tututukan siya ni Yue. Nag-stack lang ng Piercer, ladies and gentlemen. May nalapag yung ultimate mula dito kay Dominic Kite at si Sanford ay namaalam. Then, sa kamay dito ni Yue, hindi pa tapos si Demon Kite. Tatlo ka na lang ang natitira para sa Team Liquid. 20 seconds para doon sa Lord at tuloy-tuloy na ang pagbasag ng Aurora. Hirap na hirap si Carl TZ sa larong ito at dahil yan kay Light. 0, 1, and 10 sa loob ng laro. Si Edward ay Edward. naghahanap ng play. Taiki makakatakas pa naman. Fear of the Phoenix na gamit na rin. At mukhang makakadepensa naman ang side ng Team Liquid Philippines. At si Edward ang putirya! Okay, nagamit yung Shadow Kid pero pinagsalusaluhan ng tatlo. Kulang! Hindi pa sapat yung dami si Carlito, men. Piso. Napisuhan pa. And I think sa ngayon, mas mayaman pa rin itong si Light over Carl TZ 0 and 5. Domigite on this signature Harith na meron siya. Of course. Bakit nga naman problema sa isang Hayabusa kung Hayabusa 0-5? Oo nga naman. And of course, gamit niya ang ating Infinix GT30, the official tournament phone. Ano ba nangyayari po yan? Ay ginamit at kinuha na nga ng Aurora Gaming ang second o first lord ng larong ito. Napakabilis ng pagkilos dito ng Aurora. Lumobo na sa halos 8,000 si Carl TZ. Napipilitan na lang gumawa ng Oh my paraan para goodness. makapag-farm. 4.3. Nararamdaman ni Yue na may tao ata din sa paligid. 1,000 ang lamang ni Light.
the Grok. 1,000 ang lamang niya Alam over nila. Carl Tizzy. Alam nila. Kailangan naman ito si Carl Tizzy. Napagamit ng Quad Shadow pero pinuntahan din ni Yue. To-force nila yung shadow kill. Oh, no! Responde Oh my ng God. Aurora. At nabitawan pa rin yung shadow kill. Pero pampatagal lang yan. Mapapatay din siya dito ng Aurora. Lord ay nasa itaas ng bahagi, men. 25 seconds para kay Carlito. Wow. Target Wow. locked. Target locked. Carl Tizzy. May Ito na ata ang pinakaunang beses na nahirapan ng ganito kalala. Etong si Carl. That's true. At dahil nga yan sa ginagawa ng Aurora Gaming, and with that, magpupush na ang Aurora Gaming with their first Lord dito sa may bandang top. Meron pa namang depensa na mangyayari dito. Pero mukhang madadamage na rin ang kanilang mga tore doon sa top at sa mid lane na rin. JP kalahati agad. Sakto din yung setup mula dito kay Light. JP naka-flicker na. Sanford, sasaluin na lang yung damage mula dito sa Aurora Gaming. Nabitawan na rin yung ultimate mula dito kay Doming kahit ilalayo si Doming. Kaya lang this time, nakaiwas si Sanji doon sa tech charge! Wala. At si Carlito ay namatay muli. Blaze duel mula kay Daiki pero hindi sapat ng damage. Tumpak agad ng dalawa. Ready natin tapusin to ng Aurora Gaming. At unti-unti nang nagliliwanag ang dala-dala ng Aurora Gaming. Bitin pa yung damage. Bitin pa yung kanilang mga minions. Ay, wave Meron pa. pang next wave. Kaparating may wave pero mukhang magtitep agad sila! Sanford goes down! Pero si Daiki dumedepensa pa. Doming Kite, mababawasan ang bagya pero mukhang tatapusin na nga ng Aurora! Gugulong-gulong pa si Demon Knight dito. May wave pa sila na papunta sa gitna. Pero alam nila na mabibitin kasi si Carlito ay pabuhay na rin. And what a defense mula sa Team Liquid Philippines. Daiki, Daiki. looking for Edward. Makakabalik Kaya pa nga ba? Goal! One hit ladies and gentlemen. Para dito kay Doming Kite and Edward. Look at that celebration. Grabe. Sa only legends ang nakakita nung ginawa doon ni Doming Kite. Kumaway doon sa kanyang kompetisyon, and of course, yung mastery niyang hari dito with that flicker. On point na on point. Hindi pa rin natin na pwedeng baguhin ang balita. 5.9k para kay Carlito. At ang pinakamababa ang pera dito sa side ng Aurora ay si Light with 6.8k. Ganon kalaki ang lamang na meron ngayon ng Aurora. And wow, comfort is king para dito sa side ng Aurora Gaming. Doming Kite on his signature Harith. Now starting on this second Lord of the game. Mukhang wala atang choice ang Team Liquid Philippines Oo. dito kundi ibigay. Mahirap talaga i-contest to. Kakapit na lang sila doon sa re-wave na meron sila. Kung titingnan mo, kahit papano ay meron naman. Pero ang katanungan kasi yan, kaya ba nila yung pure damage na magagalit dito kay Dom? We'll see later kung gaano ka on point itong si Sanji sa paggamit niya ng Fury of the Phoenix para magkaroon ng reset kung sakaling mag-initiate muli ang Aurora. Dun sa depensa din ng TLPH, naging critical ang role dito ni Sanji. Siya rin yung dahilan kung bakit buhay pa ngayon ng TL. Oh, what happened? May misclick ata na nangyari dito kay Light. Nagamit niya yung kanyang tech charge. So, may ideya ang Team Liquid na wala ito sa pagsugod. Pwera na lang mo, patatagalin ito ng Aurora at aantayin yun. Oh, 50% refunded naman ata ang cooldown kapag hindi kumapit Yeah. sa pader ang tech charge. Kaya aabot naman ito sa upcoming Lord Push na manggagaling sa Aurora. Paano ba ang mga ulti na. senaryo natin dito, Wolf? Para dito sa Aurora, yung flicker ni Edward tsaka ni Light yung critical. At abangan nyo rin yung kay Yue. I think siya pa rin yung gagawin niyang role katulad doon na previous game. Whereas siya yung magiging contact ng Aurora. Siya yung mauuna sa mga teamfights. And then Light and Edward will look for the target. Edward! Okay, gugulong-gulong na dito si Demon Kite. Nabitawan na rin kagad. Hoy, Domeng! Sa Phoenix, pero namatay kagad si Domeng! Naku po, yung isang main damage hero din ng Aurora ay namaalam. Bit-bit na naman mula dito kay Yue. Doon yung Blaze Dueta. Hahabol sila Daiki. No way. Doon din si JP. Edward! as well! And Sanji with the kill. Patagumpay na pagdepensa ang nagawa. At nabitawan dito ng Cavalry. Anong nangyari doon? Kasalanan ni JP. Flicker, ultimate coming out from this Khalid na sobrang instant at well-timed ng Fury of the Phoenix. And this is the time where Doming did not pick up the Purify. He went in for the flicker. In fact, nakita naman natin naging effective naman yung flicker na yon kanina. But in that specific scenario, dun sa may pag-push, nahuli siya ni JP with that flicker ultimate na may stun lock dahil dun sa Fury of the Phoenix, sabay damage output ni Carl TZ. Nakabawi 1 kill para kay Carl TZ. Biglang 8.7k na yung pera niya. Wow, and with that, yung 8,000 gold lead na nakita natin kanina, cut to half Cut down para kasi sa yun eh. side ng Aurora. 4,000 na lamang ang kanilang kalamangan. And looking at the Infinix in-game equipment,
Katulad na lamang nung sinabi mo, crucial item pickups para dito kay Carl TZ because of that shutdown kill. Yeah. Napakalaking bagay para sa TLPH. Every shutdown counts para sa kanila sa ngayon. At ito naman yung dahilan kung bakit nakakabawi ang mga teams na luging-lugi na. Sanji is now starting to be a problem para sa Aurora. Pero syempre, hindi pa rin natin pwedeng deny na ang Aurora, kung sakali man na i-make sure nilang safe itong si Doming kahit sa kanila pa rin objectives. I still feel like sa paparating na Lord, delikado ang TLPH kung i-contest nila, lalo na butas yung long lane sa top lane. So mas maganda na lang din na maghanap muna ng pitas bago sila kumontest dun sa My Lord. And most especially, meron na ring flicker muli dito si Domeng kahit na kanina sa pagkakaalam ko ay, o pagkakaalala ay hindi available. Available siya. Available Actually, kaso lang. wala kang Lapindot. magagawa, walang gisingan eh. Oo. Pagka nastan ka na talaga ng... Sunod-sunod yung pre, Fury of the Phoenix, tapos yung ultimate ng ni JP, no? Alam na ng RG Boys yan. Alam na ng RG Boys yun eh. There's a reason kung bakit hindi rin nabubuksan ng Zet yan from time to time sa loob ng ating mga Filipino RG. Pero katulad ng sinabi ko, mukhang Aurora pa nga rin na nakakalamang sa Lord na ito. Nahihirapang pumasok ang Team Liquid. Oo, harado rin si Carl TZ. May shadow siya na inaabangan lamang ng Aurora. Pero papasok si Sanford, masyado malayo ito. Yun na! Phoenix na gamit. Ipit ata dito ang Aurora Gaming, pero sapat ata yung kanilang damage. Si Dyke ang pinuntahan. Hindi umabot na si Edward. Kaya lang mabibitin si Sanford. Atras muna siya. At yung shadow Shadow kill. kill. Nagamit na rin yung Dyke! Richard Brown. Dyke mamamatay. Delikado ata dito ang Team Liquid. 4v5. Magiging 3v5. Takbo na si JP. Well, si Sanford ata magiginig sa target nila si Doming. Kaya nakapagwala na naman. Nagamit yung Zaman Ford. Maniac! And Maniac Savage! para kay Doming. Pwede pa atang habulin yung Savage. May win sila sa itaas sa bahagi. Si Sanji na lang ang natitira. Naghahanap na ng paraan si Domeng kahit unang serye, unang Savage nga ba? At gusto nga ba na ito ng Aurora? Gusto talagang kunin yung Savage. Nagamit yung Fear of the Phoenix. Ay! Pero si Yue nakakuha at kukunin na rin nila ang Game 2. Extended ang ating epic rivalry. Prime time sa simula ng Season 17. Pag-iinit na nakita natin mula sa Aurora. At dahil yan, dun sa performance ni Light, hindi nakahinga si Carl TZ. One of the games na maalala nating nag-struggle itong si Carl. One of the few games in fact na mangyayari yun. At panoorin natin ang mga nagawa dito na impact coming out from Light. Flicker, first kill. Yung una nating nakita, sabay ito, maaabangan niya. Yung stun doon kay Carl TZ. Carl TZ had to get out. Ito yung Rampart na pumatay doon kay Daiki. And all throughout the first 8 minutes, puro talaga highlights dito ni Light. Oh, alam mo yung mga pagharang-harang niya dyan sa wave. Yun yung isa sa nagsimula Nagsimula doon sa kahirapan din ni Sanji, bukod doon kay Carl TZ. Hindi makatawid. Ayan, talagang target lock, pre. Target lock na kumbaga pag TL Cartesi. Ito pa, may isa pa. Ayan, ipit. Grabe, ipit. Ipit na ipit talaga. And for the first few minutes, as you said, Wolf, ibang klase ang naging performance dito ni Light. And for Team Liquid Philippines na ang tagal bago nakahanap ng bawi, nabawi din ng Aurora yung bawi ng Team Liquid Philippines. I did feel like wala talaga silang karapatan na kumontes ng mga times na yun. And pati yung mga ganito mga extra kill kay Carl TZ, naka-target pa rin yung lock. And then 0-6, yung 0-7, panoorin mo kay si Carl. Out of nowhere, natamaan pa. Nasa kabilang bakod na yun, ha? Nadamay pa sa take charge. Nasa bintana, nakasilip na nga lang sa bintana, no? Nasa kabilang bakod pero nalugi pa rin. Sanji doing his best to defend this. And in fact, madedepensahan nila to. But I feel like TLPH, dapat mangyari dun sa isang team fight ay hindi sila lumaban. So I think we're gonna see Dominic be picked off afterwards. This time. Okay, ito, may flicker siya. Ayun yung instant. Ayun. Walang gisingan. May flicker nga, bro. Di lang nakagalaw. No. And yun din talaga yung kalakasan ng Zet yan sa loob ng ating meta. But for Aurora Gaming na mukhang nakita nating naglabas ng isang napaka-komportable na komposisyon. Iba talaga yung mastery ng mga players na ito sa kanilang mga hero. I feel like that last clash na maniac dito si Dominic kahit hindi pabor sa TLPH. Bukod dun sa lanes na hindi maganda para sa kanila, ang daming pwedeng paggalawan and Light indeed will be the MVP. At just like another Friday para kay Light. Another Friday night lock up the GOAT. Kumbaga parang Dennis Rodman niya. Si Michael Jordan. Clamp defense
nakita natin mula kay Light dito against Cartesi. At syempre, last pick na Grok. We also said na ito yung pwedeng i-ban din naman ng side ng Team Liquid. And I think na nung na last pick dito yung Hayabusa against the Harith, kinabahan na talaga ako para sa Aurora. But Light said, hindi, ako bahala. Kung hindi magiging factor yung isang Hayabusa, ibig sabihin, free game to para sa isang Harith, which it was. I think 0-6, 0-7 before 0-7. getting that 0-7, first break. Napakahirap talaga ng laro na ito para kay Carl Casey. At malaki ang epekto ng Malaki ang epic to. light pick na Grok na ito. This is the second game na nakapag-Grok siya. Mukhang nakapag-warm up na after game number 1. No, ang daming mga moments dito. Tipo naman yung mga tech charge dito ni Light. And even yung mga Earth and Yan, Rampart yan na talaga. sobrang timed, di ba? Parang dito unti-unti na nababaliw. Ayan, no, tinan mo naman. Napilitang lumalim si Sanji para lang abutin yung wave niya. Yep. At nagulungan siya sa gilid dito ni Demon Knight. Ibang klase yung synergy, no? Yung, Synergy talaga yung tipong tiwala na lang na may susunod Boom. sa'yo kung sakaling ibabato mo. And look at that. Medyo kung maaga yung Fury of the Phoenix, siguro nagbago pa. Pero how do you even react sa ganong klaseng play Mahirap na talaga. gagawin ni Light? And with that, extended yung series natin, pre. And yung recent update din kasi sa Grok is CC immune ka while utilizing the tech charge. Ito yung most recent. So this happened I think second half ng regular season ng season 16. At pero ang daming nawala sa kanya ng mga skill immunity. Nawala yung sa first skill, sa second skill. Pero yung ultimate, while it was happening, dun ka CC immune. And who would have thought, sobrang mas maganda pala yung naging epekto nun. Mas gamit na gamit palalo si Grok. Oo. And yun naman kasi talaga, no, you pick the Grok for the tectonic charge and siguro kung creative ka sa mga Earth and Rampart mo, yung makikita mo rin yung epekto. But for this game number 2, hindi na talaga natin mapagkakait na isa si Light sa mga mastered na talaga ang hero na ito. In entering Season 17 ay mukhang handa ang ating reigning world champions na patunayan sa buong mundo na kaya nilang hawakan ang trono. Oh, alam mo, sobrang nagulat nga ako sa naging reaction ng Team Liquid dun sa pambuburos ko dito ng Aurora Gaming. And ramdam din natin yung hirap no? Simula't simula pa lang dito kay Cartesi. Hindi yung dahil sa lagi siyang tinatao ni Light. Kundi dahil after nila mag-clear ng wave, pupuntahan yung farm. Kumbaga hindi siya tinatambayan ni Light dito. After mag-clear ng wave, tara US, sumama ka sa akin. May pupuntahan lang tayong kambing. May mission tayo May dito. mission tayo, may pupuntahan lang tayong kambing. Meron nakatask sa akin na gagawin ko lahat para magawa yun. And actually, this was really one of the best examples of yung isang game na may naka-assign sa'yo na kailangan mong gawin at naging successful ka. And to think na nagawa niya yun against a player of the caliber na ni Carl Note ngayon, not just locally dito sa MPL Philippines, kundi all around the world sa loob ng ating English